malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kahariang Albania ay may isang binata na kagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumugaran ng upangis na mga hayop, nakalulunos na huning ng mga ibon, naglalakihang mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante. Diyos ko, bigyan niyo po ng katanungan ang nangyayari sa Albania. Wala nang makikitang mabuti dahil ang nagpapakita ng kabutihan ay may parusang kamatayan. Naglipa na ang kalupitan, karahasan at pananampalataya sa kapwa. Kaya wala nang magawa ang mga tao. Gagawan lahat ito ni Conde Adolfo dahil sa paggagawa niya ng kapangyarihang Albania. Ano't malupit sa atin ang kapalaran, nasa ng katarungan. Isa wala lang may kumamay sa atin. Nasaan na Laura ang iyong sumpa? Nasaan na iyong pangako? Isa kang taksil. Bakit ngayon ay magpapakasal ka ni Adolfo? Biglang nanumbalik sa ilang bahagi ng lumipas. Florante, ang bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Huwag kang mag-alala, giliw kong Laura. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang aliw. Florante, ikaw ang mga bulaklak upang magpasaya kita. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako makakahamag sa pagkikilahok ko. Nagkataong naman sa gubat, ding anoy ay napadako si Aladdin sa isang morong taga-Persia na anak ni Sultan Ali. Dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig. Florida, bakit mo ko pinapalit sa aking ama? Karami naming humagaw sa iyo, ang ama ko pa ang iginigalang. Tapos na ating pagmamahalan. Ngunit patuloy ang pumutak ng bawat sandaling at tira habang ikay kapiling ko. Kung ay paalam na supalit, may iniwan ka sa aking puwang na puso. Habang si Florante ay nakagapos pa rin sa higera, ay may dalawang leon. Nasa magkita mo pa lamang ay parang kakainin ka na nila. Inalalayan ni Aladdin si Florante. Laura, giliw kong Laura. Ikay isang muro. Sino ka? Hindi ako makapaniwala na isang muro ang makaliligtas sa akin. Oo nga, isa akong muro, ngunit may puso at damdamin din. Huwag kang matakot, ikaw ay aking aalagaan muna. Nakikita ko sa iyong pananamit na ikaw ay taga-Albania. At ako naman ang isang Persiano. Kahit ang bayan niyo ay aming kaway, tinuring kitang katuto. Salamat sa pagkakaligtas sa buhay ko. Kung ako'y di mo naligtas, malamang nasa tiyan na ako sa busog ng mga layon. Walang anuman, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo rin, ang parehong sawing palad. Dito ka muna magpahinga kaibigan, magdamag kitang aalayan muna. Hindi ka natulog? Oo, para mabantayan kita dito sa gubat na maraming mababangis na hayop. Maraming salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Isalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa kamusmusan. Ako si Florante, taga-Albania. Ako'y anak na Duque Belcio at Prinsesa Floresca. Ang aking ina ay anak ng Haring Kahariang Tutana at ang aking ama ay tagapagpayo sa hari ng Albania na si Haring Lincillo. At isinalaysay na niya ang kaniyang buhay. Ong musmus pa lamang si Florante ay ikwento ng kanyang ina na siya ay muntikan ng madagit sa buwerte. Una po, bahala sa birthday na yan. Mag-ingat ka, minali po! Po, prinsesa! Ang aking anak! Mabuti at nasa mabuti kang kalagayan. Salamat na lang nandito ka, minali po. Kundi malamang napahamak na ang aking anak. Balikat dali natin siya sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na rin upang tumuklas na ang kanyang karunungan sa pagdanto ng kanyang ama na si Duque Brescio na siya ay paaralin sa Atenas. Di maaari mag-aral si Florante sa Atenas dahil ayoko siya mawalay sa aking piling. Ano na kanina?
11 gulang si Florante na pumasok sa Atenas. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sileno at si Antenor naman ang kanyang guro. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Tauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Minandro. Ako dapat si Eteocles, ngunit ang pili si Florante. Hindi ba nakita ni Maestro Antenor na ako ang mas mahusay sa aming dalawa? Nalalapit ng araw mo, Florante, sapagkat ikaw umagaw sa kapurihan ko. Patuloy ang kanilang paghanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Bukas, magaganap na ang aking paghihiganti. Bukas. At nang dumating na ang pagtanghal ng dula, Mabuhay si Florante! Mabuhay! Nagpakabusog ka na sa puri, Florante, at natapusan mo na. Sisimula na ang dula kaya lahat ay pwesto na! sa galitnaan ng kailangang pagtatanghal, Magpapakatag ka na, ito na yung katapusan. Ikaw ay umagaw sa aking kapurihan ko. Dapat mamatay ka. Mamatay ka. Tawan mo yan! Ano nangyari dito? Bakit, Adolfo? Ano tinangka mong patayin ng iyong kababayan? Isa kang banyang, Adolfo? Dapat mawala siya sa pangkat. Siya ay umagaw ng aking kapurihan. Isa kang habang, ulupong at sakim, patayin si Adolfo, patayin ang sukap. Sa muli natin pagkikita, titiyakin ko ang aking panalo. Florante, titiyakin ko. Hindi masama na ang isang tao ay magkaroon ng matayog na layunin. Ang masama ay ang tamuhin ng katuparan na niyon sa kapinsalaan ng kapwa. Kung paano nagkaroon ng isang kain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel na dahil sa inggit. Paano nga kayang hindi magkakaroon ng isang Adolfong naghangad na pumatay sa kanyang sariling kababayan? Kahanga-hanga ang ginawa ni Minandro. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkabayani. Paano kaya kita magagantihan, Minandro? Hindi dahil sa'yo, sana akong malamig na bangkay ngayon. Iwaksi mo sa iyong isip ang bagay na yan, dapat ay pasalamat sa dakilang lumikha. Ang lahat ay utang lamang ng Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka. Para ko na nakikitang malapit na ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko, hindi ako makakauwi ng hindi ka kasama. Kung sumama kaya ako'y, ipagkakapuri mo naman ako sa iyong mga kaibigan. 10 ng ama mong duki. Aba, siyempre, papakilala kita. Pagpatawad niyo po ang aking pang-aabala. May sulat po galing kay Joki Versio ng Albania para kay Florante. Narito po ang liham. Iyan ang katotohanan, anak. Pumano na ang iyong ina. Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Breseo. Wala na ang mahal kong ina. O mahabaging langit. Lakasan mo ang loob mo, Florante. Nakikiramay ako sa kalungkutan mo, Florante. Ina, bakit hindi mo ako hinintay? Hindi ba't sabi ko sa iyo na ako'y magpabalik upang halugan ka ng aking tagumpay? Huwag kang masyadong malumbay, Florante. Hindi makatulong sa katawan mo ang kalungkutan. Salamat sa pag-alala, Minando. Isa kay nagilang kaibigan. Pinapauwi na po ako, mahal kong guro. Nasa daungan na raw po ang sasakyan. Florante, ang pagbabalik mo sa Albania, tandaan mong meron kang isang kalaban. Ang higante ni Adolfo ay pakiingatan mo. At kung ikaw ay salubungin ng ito, mag-ingat ka pero huwag kang magpapahalata. Lagi mong hinda ang iyong sandata. Salamat po sa iyong paggunita, mahal kong guro. Siya nga pala, Minando. Di ba sasama ka sa akin? Ang pasya lamang ng aking amain ang dapat nating hingin. Anak ko, sinubok kayo, dadana. Marahil nga ama, may gusto po akong ipakilala siya sa iyo. Siya po ay aking kaibigan. Ang aking kaliitan ay handang manglingkod sa inyo. Apektaan mo ng lahat, isang ang tunay na kaibigan. Nagtitiwala ko sa iyo, Minandro.
Balang araw ay magkakantin kami sa iyo. Okay, ito na po ang intro. Galing na po ako sa palasyo ni Haring Eliseo na siyang nagsabi na narito kayo. Alis na po ako. Hindi nag-aksaya ang sandali ang mag-ama. Buti at nagsadya ka agad sa akin. Tuna ay nangangailangan ng ating tulong. O Doke, sino ang binatang kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kamukha ni Boning Guerrero. Ang aking napangarap na sabi sa iyo, ang magiging haligi ng Sentro Cotrino. Ang buktong ko kanak na nararating na pumula sa Tinas. Si Florante na inahandog sa mahal mong yapak. Haring Poon, ako ngayon ay nasa iyong utos. Pagdating, mula ngayon ay ikaw na ang halal kong general ng aking hukbo, Florante. Narito pala kayo, mahal kong ama. O Laura, anak ko, Halos nitong-nito at di tuwid magsalita si Florante at laging sumusilyap sa kagandahan ni Laura. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay kisig na binata, sino kaya siya? Ang hiwaga ng pagkakataon nang hindi ako makapaniwala na ako'y huminga pa sa sandaling ito. Nalalaman ko ang sanit ng iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo ang pagpano ng iyong ina. Hindi iyon ang dahilan, Laura. Ang kalungkutang nararamdaman ko ngayon ay simula nung ika'y nakilala. Kung gayon, kinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Hindi mo ako naunawaan, Laura. Kalungkutan ko'y sanhi ng aking damdaming inuukol ko sa iyo na hindi maipahayag. Sa pagkakataong ito, ikamamatay ko kung di mo mababatid ang pag-ibig ko, Laura. Laura, iniibig kita. Kung hindi ka labisan, ay nais kong bago ako magtungo sa digmaan, ay bigyan mo ng liwanag ang sinamo ko. Hindi ko nais na lumisan ka malungkot, Florante. Kay ligaya ko, tapat na ang mga luhang iyan para sabihin kong ako ang pinakamalapad sa daigdig. Florante, lumakad ka na at umaasa kang patinubayan ka ng aking mga dalangin. Ngayong pag-ibig ang siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Mas na mahabagin, huwag mo po ipahintulot na mapahamak si Florante. Patnubayan na po siya ng mapagpalang mong kamay. Ang Crotona, Menandro, kailangan magsihanda na tayo. Gawin natin biglang pagsalakay upang malito ang kalaban. Good mga kasama! Pag ako ang hinanap mo, magpakatatag ka na, mayabang na, Niral. Pala, sinabi Osmalik, buka natin ang katapangan mo. Pagay sa iyo. Ito na ang wakas mo, Osmalik. Nagsitakas ng iba, nagtagumpay tayo, Florante. Isang kilabot na gerero, Florante. Nagapi mo ang bantog na general ng mga Moro. Man, Menandro, kahanga-hanga ang iyong tapang. Ito na sa palasyo. Buhay! Mabuhay tagapagligtas! Menandro, hindi ba ako namamalik mata lamang? Tignan mo. Ang watawat ng Moro ay nasa itaas ng palasyo ng Albania. Nasasakop ngayon ng Moro ang Albania. Pinasok nila habang tayo nasa Crotona. Sila may kasamang babae sila, General. Hindi ko masyadong maaninag. Diyos ko, si Laura. Siya nga. Si Laura nga, Florante. Mamatay kayong lahat sa ginawa niyo. Laura, aking Laura, anong nangyari? Florante, salamat at ako'y niligtas niyo sa tiyak na kamatayan. Ang buong kaharian ay nasa kami ng mga Moro. Ang aking ama at si Duke Buceo ay kasalukuyan nakakulong. Ama,
Haring Linsiyo, nasaktan po ba kayo? Florante, anak ko, maayos naman ng hari. Salamat at tinabot niyo kaming buhay. Hindi ako nagkamaling nirangin kang general ng aking hukbo. Ikaw nga ang mandirigma na dumala sa aking panaginip. Talagang sa kanya ang nahumaling ang hangal ng hari. Kung mayroon mang anay na sumira ng kahoy, ako ang anay na yaon na sinira sa inyong lahat. General, may biyang po galing ang Hari Linsiyo. Salamat. Anong sabi, Florante? Pinauuwi ako sa Albania. Iwan ko raw sa iyo ang hukbo. Alam mo na, Minandro, uuwi na ako ng Albania. Aalis na ako. Nakakapagtaka naman yata, hindi pinasama ang mga hukbo. Anong ibig sabihin ito? Hindi niyo ba ako kilala? Nalulungkot namin, General. Subalit yan ang pinag-utos ng hari. Magandang gabi, inutil na general. Taba ang iyong bagong kwarto. Maganda ba? Dolfo, bakit? Paano? Nasa iyo ang sentro ng corona. Silka, paano mo nagawa yan sa sarili mong bayan? Saan ang hari at ang aking ama? Florante, kawawa ka naman at nahulog ka sa aking bitag. Alam mo, pinugutan ko lang ang ama at ang mahal na hari dahil hindi sila nararapat na mamuno sa Albania. Walang utang! Kawalan mo ako rito. Babayaran mo ito ng mahal. Dolfo, ngunit hindi ko lubos na maisip kung paano naging hari ang isang duwag. Paano niyo ako dadalhin? Ikaw ay isang bilanggo. Ihatol sa iyo ay igapo sa madilim na gubat. Kailan pa siya nagkaroon ng kapangyarihang humatol? Gaya ng aking sinabi noon. Siya ang hari ngayon. Di matatagal, papakasalan niya si Prinsesa Laura. Patunayan ko sa inyo na hindi karapat-dapat mamuno si Adolfo. Di rin pakakasal si Laura sa duwag niyong hari. Ika na, aka nang magagawa. Sa palagay ko, Rodrigo, ito na ang iyong katapusan.